Hi mga kaibigan, what's up? This is Marcus Kim, back at it again with another video. And for today's video ay samahan nyo kami sa Camp Lema para magkape. Let's go! Nandito na ako kila girlfriend upang sunduin siya at chinat ko na siya na nasa labas na ako nila. Matapos nun ay nagtanggal muna ako ng helmet dahil mga ilang minuto pa siya bago lumabas. Lumabas na nga aking napakagandang girlfriend at inabutan niya ako ng kanyang own made egg sandwich na napakasarap para magkalaman ng aking tiyan. Matapos nun ay nagsuot na kami ng mga helmet namin at bumiyahe na kami at dito kami dumaan sa C6 para daanan namin si Norlan at si Angel. At lumabas na nga si Norlan at si Angel kasama ang kanilang Bergie. Bago nga kami umalis ay nagpray muna kami. Nagpagas muna ako sa Antipolo dahil nagbiblink na ang aking gas indicator. At syempre dito tayo sa Petron as always and full tank. Nakarating na nga kami sa iconic na daanan na kung saan pag andito ka na malapit ka na sa Marilake. Papalapit na kami sa Marilake kaya huminto muna kami upang ikabit ang aking action cam. Matapos nun ay tuloy na ulit kami sa biyahe. So wakas nakadaan na ulit tayo sa mapunong daanan na napakasariwa ng hangin. Lumipas ang ilang minuto ay naarating na kami sa Manukan at walang masyadong tao or tambay that time. Dito nga pala sa lugar na ito ay prone sa accident kaya maging maingat kung saan kayo tatambay. Nag-stop over muna kami sa gas station dahil hihing-hina ang mga person kasi after Manukan ay 1 hour ulit ang biyahe bago maarating sa Camp Lema. Habang bumabiyahe kami ay nadaanan namin ang lihim na lagusan Panarnya. De joke. Isa ito sa magandang view dito sa Marilake na talagang hinihintuan ng mga riders. Nagpatuloy lang kami sa biyahe at ang dayang magagandang view ang nadaanan namin na kahit pangalawang beses na namin dumaan dito ay napaka-presko talaga. Pero ayon, sad to say, naabutan kami ng ambon o bagyang pag-ulan sa mga dinaanan namin. Pero hindi na kami huminto dahil hindi pa naman ganun kalakas. Tsaka ayon, pag punta mo rito sa part na to, maulan. Tapos pagtawid mo naman sa kabila, hindi na umuulan. So nag-decide talaga kami na dire-diretso na lang. After namin madaanan ng kilometer 90 Little Baguio, ilang minuto lamang ay sa wakas naarating na kami sa Camp Lema. Mali pa nga ang napasukan namin kasi pumasok kami sa entrance ng campsite at hindi sa cafe. Pero ayun, tawid lang pala sa kabila at ayun na yung entrance ng cafe. Pagpasok namin ay dali-dali namin pinuntahan ng magandang view dito sa Lema Cafe at sobrang happy kami kasi napaka-relaxing talaga. Pumasok na kami sa loob para mag-order. Nga pala, wala silang rice meal dito. Ang meron lang ay pastries at drinks. And sobrang affordable naman at napakasarap. Nahatid na nga ang order namin ng mga kape at pastries. Kaya ayun, nag-start na kami kumain, nagkwentuhan at nagpicture-picture. Mapapasabi ka talaga na nature heals or will give you peace of mind, which is totoo talaga. Perfect! Matapos nun ay nag-decide na kami umalis para maghanap ng rice meal. Pero nag-swing-swing at picture-picture muna kami ni Lavi dito. Doble ingat lang kasi bangin agad yung likod nito. Maganda rin ang CR nila na napaka-spacious at malinis kaya pag inabutan ka ng tawag ng kalikasan talagang makakasagot ka. Hindi pa rin kami umalis dahil grinab namin yung chance na walang masyadong nadaan para magpa-video sa aming mga girlfriend ng riding clip dito sa Infanta. Paubos na nga ang gas ni Norlan kaya buti na lang habang papunta kami sa Kuya RJ Kainan ay may nadaanan kami na nagbebenta ng gas sa bote at bumili si Norlan ng 1 litro hanggang maarating lang sa gas station na hinintuan namin kanina. Naarating na nga kami sa kainan ni Kuya RJ at isa ito sa mga nakita ko sa TikTok na recommended puntahan pag pupunta ng Infanta Quezon. Dumating na nga ang mga order namin at napaka-affordable ng mga solo silog meals nila at bulalo na good for sharing. Pasensya na mga kaibigan kung hindi ko na nasama sa video ang mga price list pero price starts at 160 pesos ata. Meron nga ritong doggy na napaka-expert na magpa-cute na kung saan mabibigay mo talaga yung food na kinakain mo sa kanya. Napakalambing at napakatahimik niya. At nagpaalam na nga kami kay doggy dahil uuwi na kami. Sa pagtatapos ng video ay naramdaman nga ni Norlan na parang hirap ang kanyang motor at parang flat na. Kaya chinek namin ang tire pressure nito gamit ang Xiaomi Air Pump. At nakita nga namin na hindi napasok sa kanyang PSI readings ang mga gulong niya. Kaya hinanginan namin. Ilalagay ko na lang pala yung link dyan sa comment section at sobrang sulit nito mga kaibigan kasi nababasa niya kung ano yung PSI reading mo. At ikaw ang magsiset kung anong PSI ang recommended sa gulong ng motor mo. O diba? Saan ka pa? Kaya check out mo na yan. At dito nagtatapos ang aming Infanta vlog. Kaya mga kaibigan, hanggang sa susunod, paalam!